Praise God. At tayo mga minamahal ay darako na po sa napakahalagang bahagi po ng ating banal na gawain ng pakikinig po sa banal na ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Kaya po tayo po ay tumayo mga minamahal panandalian bilang paggalang sa salita ng Diyos. At ito po ay dadali ng ating beloved ordained preacher, beloved Fred De Asis. Amen. God bless you, beloved preacher, Brother Mark Noel. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin na mahal. Salamat, mahal na Jesus, sa matamis, banal, presensya, yung binuhos sa aming kalagitnaan. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuho, sa mga awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Singers, Youth and Singers Choir, hindi sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Salamat sa pagbibigay sa anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, ikaw magpala, mahal na Pinoy, sa gana ako lang magawa. Umasalam ako sa inyo, so nang dalangin, aming ginagalang mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway, lahat ka ng kaaway. The binding of Satan in the name of Jesus. Demons sa miliban tao, kasaw. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin natin malapit noon. Una sa lahat, isang mataas sa pagsamba, pagpupuri, aking gusto ko ibigay sa ating pinakamahal na Pinisus, ang ating Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, our Lord Jesus Christ. I'd like also to give double honor and respect to beloved evangelist William Stad Almeida, the end-time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Rinas Almeida, our beloved Mama Dears, and mga beloved children. Nabati ko rin lahat mga beloved preachers, ating beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wits, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, nila mahal, magandang hapon po. Purihan at po noon. Kindly read Second Chronicles chapter 13 verse 14 up to 18. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kabanata 13, ang talata po ay 14 hanggang 18. At nang ang Juda ay lumingon, narito ang pagbabakay na sa harap at likuran nila. At sila'y nagsidaing sa Panginoon at ang mga saserdote ay nagpatunog ng mga pakaka. Nang magkagayoy nagsihiyaw ang mga lalaki ng Juda, at habang nagsisihiyaw ang mga anak ng Juda, nangyayari na sinaktan ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Abias ng Juda. At ang mga anak ni Israel ay nagsitaka sa harap ng Juda at ibinigay ng Diyos sila sa kanilang kamay. At pinatay sila ni Abias at ng kanyang bayan ng malaking pagpatay. Sa gayoy ng abuwal na patay sa Israel ay 500,000 na piling mga lalaki. Sa 18, ganito nangasakop ang mga anak ni Israel ng panong yaon, at ang mga anak ni Juda ay nagsipanaig sapagkat sila'y nagsitiwala sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Thus the children of Israel were brought under at that time, and the children of Judah prevailed because they relied upon the Lord God of their fathers. Ayan sa 18. Nagtagumpay yung Judah dahil sila'y nagtiwala sa Diyos ng kanilang mga magulang. Sa 18. Kindly, pakinggan yung takalata para masundan natin na mahal. 18. Sila'y nagtiwala sa Diyos ng kanilang mga magulang. Kaya sila'y nagtagumpay.
Verse 18. Kaya sila nagtagumpay. They relied on the Lord God of their fathers. Wala ba yung speaker dyan para narinig nung ano? Ma-distract tayo. Sa verse 18, nagtiwala sa Diyos ng Israel. Dapat mabilis yung pakinig natin na mahal. Nagtiwala sa Diyos ng Israel kaya sila nagtagumpay. Pag nagtiwala ka sa Diyos ng Israel, hindi ka mapapahiya. Pag nagtiwala ka, kahit anong problema, kahit anong panganib, kaya ka iligtas ng Diyos sa buhay. Amen? Panahon ng kagipitan, panahon ng mga panganib, malalaman mo na mayroon kang totoong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Hindi ka matatalo ng kampo ng kadiliman. You will become victorious because Jesus is power. Jesus is salvation. Sa verse 14. Balikan natin ang verse 14 kanina. Ito, mahalaga ito, inamahal. Mahalaga, pakinggan nyo mabuti ang mga talata. Dito kapag papalain ng ating mga Pilipino, you will be blessed when you obey and follow the Word of God. At nang ang Huda ay lumingon, narito ang pagbabakay na sa harap at likuran nila. At sila ay nagsidaing sa Panginoon at ang mga saserdote ay nagpatunog ng mga pakaka. Minamahal, sundan ninyo yung mga talata. Verse 15. Automatic. Katapos ng talata, ibaba agad. Automatic. Nang magkagayoy nagsihiyaw. Basta natapos yung talata na binasa ko, sunod agad. Nang pagkagayoy nagsihiyaw ang mga lalaki ng Huda, at habang nagsisiyaw ang mga anak ng Huda, nangyari na sinakta ng Diyos si Jeroboam at ang buong Israel sa harap ni Abias at ang Huda. Ito'y labanan, minamahal. Yung tagpo na ito ay isang labanan, isang digmaan. Ang kalaban ng Juda ay mas marami sa kanila. Judah, Israel against Judah. Dito magtaka ka bakit Israel sa Huda naglaban, parihong mga anak ng Diyos. Naglaban. So nakita natin na lumilihis sa pagsunod sa kalooban ng Israel. Lumihis sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Israel, kaya nagkaroon sila ng labanan. Marami yung Israel kaysa Huda. Ano ang sekreto ng Huda, minamahal, bakit sila'y nagtagumpay laban sa Israel? Yan, sa 15, na magkagayoy, nagsihiyaw ang mga lalaki ng nagsihiyaw. Isang sekreto, sila'y sumigaw na malakas. Amen? Sabi sa English, then the men of Judah give a shout. What kind of shout? Yan ang tanong. Sila'y nagsihiyaw na malakas. Anong klaseng hiyaw?
hiyaw ng paghingi ng tulong sa Diyos na buhay. Amen? A shout, a cry for help from the Lord. Pag nasa harapan ka ng kaaway, tayo mga Kristiyano, wala tayong kaaway na tao. Nung araw, ang labanan ay tao sa tao. But in our time, ang labanan hindi po sa tao. Hindi po natin kalaban ng tao sa panahon natin. Kalaban natin mga demonyo, masamang espiritu na alipin sa mga tao. Hindi na po natin kalaban ng tao. Ating kalaban, demonyo. Anong gagawin ng demonyo sa tao? Gagawin kang masamang tao. Gagawin kang murderer, killer. Gagawin kang hold-upper. Gagawin kang addict, drug addict. Gawa ng demonyo yan, hindi tao yan. Kaya hindi natin kalaban ng tao. Dito, pag mayroon kang masamang bisyo, masamang ugali, drug addict ka, pag pumunta ka sa tunay na gawain ng Diyos, babaguhin ka. Dahil hindi yan ikaw, yan ay gawa ng demonyo. Amen? Kaya nagsiyaw sila, hiyaw ng paghingi ng tulong. Dapat pag nanalangin ka, malakas, sa harapan ng mga kaaway, you pray aloud to the Lord. Amen? Hindi pwede na takot-takot ka sa harapan ng mga masamang tao, matatakot ka. Ayaw ng Diyos. Pag mayroon masamang tao, gusto kang saktan, gusto kang turukan, magpuri ka na malakas, hallelujah, praise the Lord! Sumigaw ka na malakas, hallelujah, praise the Lord! Ang mga demonyo tatakas, sila'y matatakot, sila tatakbo because Jesus is power, Jesus is greater than Satan. Hallelujah, praise the Lord! Verse 16, and the children of Israel fled before Judah, and God delivered them into their hands. At ang mga anak ni Israel ay nagsitaka sa harap ng Huda, at ibinigay ng Diyos sila sa kanilang mga kamay. Nagsitakas. Anong sekreto? The cry, the shout to the Lord for help. Di ka dapat nangingimi sa harapan ng mga ginagamit ng kaaway. Because in the last days, sa huling mga panahon, Satan will enhance his power. Kanyang paigtingin ni Satanas ang kanyang kapangyarihan to deceive, to destroy the lives of the people. Kanyang paigtingin ang kanyang kapangyarihan para wasakin ang mga buhay ng tao. Pero anak ka ng Diyos, tumindig ka, ipaglaban mo ang iyong panampalataya ng Diyos mo ay buhay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi patay ang Diyos mo. Jesus is alive. Verse 18. Thus the children of Israel were brought under at that time. And the children of Judah rebelled because they relied upon the Lord God of their fathers. Bakit yung Judah nagtagumpay samantala mas marami yung kalaban nila? Mas marami ang kaaway nila. Bakit sila nagtagumpay? Ang dahilan ay sapagkat sila ay nagsitiwala sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Palapakan natin, mga Pilipino. Nagsitiwala sa Panginoon. Nagtagumpay sila dahil sila ay nagsitiwala. Pag nagtiwala ka, hindi ka mapapahiya. Amen? Kahit na magutom pa ang buong mundo, ang anak ng Diyos na nagtitiwala, hindi kailanman pababayaan
ng ating mahal na Panginoon. Malinaw yan sa banal na kasulat. Those who trust in the Lord will never be ashamed. Hindi mapapahiya ang mga nagtitiwala. Sabi ni David, magutom na mga leon, ngunit ang anak ng Diyos na matuwid, hindi pababayaan. God will supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Pakibasa. The book of Joshua chapter 24, verse 7. Amen. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, may talatang 7. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ng mga taga-Ehipto, at itinabon ang dagat sa kanila. At tinakpan sila, at nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto, at kayo tumahan sa ilang na malaon. At nang sila'y dumaing sa Panginoon, nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto. Ito po, minamahal, yung umalis sa Ehipto ang mga Israelita, mga anak ng Diyos. Umalis. Hinabol sila ng mga sundalo ni Paraon. Hinabol. Ngunit, kasi nandyan yung mga sundalo hinabol sila. Pag sila nabutan, dalawa lang ang pwede mangyari. Patayin sila o kaya'y ibalik sila sa Ehipto kung saan sila bilanggo. Yan ang dalawang purpose. Dalawang layunin ng hari ng Paraon at mga sundalo. Pag nabutan ng Israelita, maabutan sila sa ilang, papatayin sila o kaya ibalik sila sa pagkabilanggo. At ayaw nila mangyari yan. Anong ginawa nila? Sila'y dumaing sa Panginoon ang Diyos ng Israel. Amen? Sila'y dumaing. Ano nangyari? At nilagyan ng Diyos ng kadiliman ang pagitan ng Egypt at saka Israel. Ito yung Israel, ito yung Egypt. Ang ginawa ng Diyos, naglagay ng kadiliman sa gitna. Kaya hindi sila nakalapit sa mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, we are protected. Wala kang dapat ipangamba. You are protected by the power of the blood of Jesus Christ. Wala kang dapat ikatakot. Ikatakot mo yung magkasala ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Pero mapanganib na mundo, wala kang dapat ikatakot. Your God is God. Your God is the creator of the heavens and the earth. Ayan. At itinabon ang dagat sa kanila. Itinabon. At tinakpan sila at nakita ng iyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y tumahan sa ilang na malaon. Sa maikling salita, naalis yung kadiliman at nagpatuloy sila sa paglakbay at tumawid sila sa mapulang dagat. Yan po nangyari. Mapulang dagat, tumawid. We know the story. The Red Sea was divided. Nahati yung mapulang dagat. Sa ating panahon, mayroon ding mapulang dagat. Ano yung mapulang dagat? Mga hadlang sa paglilingkod, hadlang sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? May mga hadlang, lalo na sa panahon ngayon. Pag wala kang ganito, pag hindi ka magpaturok ng ganito, wala ka ng trabaho. Hadlang yan. Pero mga Israelita, nung may mapulang dagat, hindi sinabi ng Diyos kay Moses na, o may dagat, bumalik na kayo, umatras kayo dahil may dagat, hindi kayo makakapunta doon sa kabilang ibayo. Anong sabi ng Diyos kay Moses nung siya nanalangin?
Tinaas ni Moses kanyang kamay, mapulang dagat. Sabi ng Diyos, ituro mo yung tungkod sa dagat. Pagturo ni Moises tungkod sa dagat, ang dagat ay unti-unting nabiak at natuyo. Amen? Bakit? Mayroon ba imposible sa Diyos na buhay? Mayroon ba ang mahirap sa Kanya? Lahat kaya niyang gawin sa mga nagtitiwala sa Kanya. Amen? Ano nangyari? Sumunod yung mga Ehipto sa kanila. Sila nakatawid. Anong sumunod? Ayaw pa rin tumigil yung mga sundalo ni Paraon. Gusto pa rin silang sundan. Gusto pa rin silang ipahamak. Ano nangyari? Habang pag-akit nila sa baybayin sa kabilang ibayo, habang nandun sa gitna ng dagat yung mga sundalo ni Paraon, biglang tumakip yung dagat at iniisa, walang natira. Nalunod silang lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ito po ang iglesia ng Diyos. Ito ang army. We are the army. We are the soldiers of the living God. Amen? Hindi ka basta-basta. Sundalo ka ni Kristo. Hindi ka basta-basta. Yan ang tandaan natin, minamahal. Hindi ka pwede takutin ng sino-sino dyan. Hindi ka pwede takutin. Sabi ng Biblia, if God be with you, who can be against you? Kasama mo ang Diyos. Huwag ka matakot. Magpatuloy kang maglingkod. Ito na mangyari. Sundin mo ang kalooban ng ating mga Pinoy. Sa dulo yan, bibigyan ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga, nagpatunog ng trompeta kanina. Balikan natin yung sandali. Yung Chronicles chapter 13. Verse 14. Ayan, 13:14. Balikan natin sandali. Anong sabi dyan? At nang ang Huda ay lumingon, narito ang pagbabakay na sa harap at likuran nila. At sila'y nagsidaing sa Panginoon at ang mga saserdote ay nagpatunog ng mga pakakak. Nagpatunog ng mga trompeta yung mga saserdote. In our time, ang pagpapatunog ng trompeta ay walang iba ang paghahayag ng salita ng Diyos. Pagpapahayag ng ebanghelyo ng ating malapit. That is the trumpet in our time. The preaching, the declaration of the Word of God, the declaration of the gospel of Jesus Christ is the trumpet in our time. Bakit kailangan patunugin ang trumpeta ng ebanghelyo sa panahon natin ngayon? Because the gospel of Jesus Christ is the power of God and the salvation. Kapangyarihan ng Diyos sa ebanghelyo, pag pinatunog mo yan, binanggit mo yan, walang magtatagumpay dahil ang kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ating Diyos na buhay. Pinatunog ang trumpet. Matthew chapter 24, verse 31. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 24, ang talata po ay 21. Sapagkat yung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, nang gayon di pa nangyayari buhat ng pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at na hindi na mangyayari kailanman. 31. And he shall send his angels with a great sound of the trumpet. 31. And they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan, mula sa isang dulo ng
langit hanggang sa kabila. So, alam nyo na yan, ulit-ulit natin pinag-aralan yan. Yung mga anghel yan, tinutukoy na anghel, yung mga nangangaral ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. So the trumpet is the preaching of the gospel of Jesus Christ. Parang trumpeta yan, ang ebanghelyo. Kailangan patunugin ang ebanghelyo. Malakas na tinig ng ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kung maraming masamang balita, dahil sa mundo ngayon, puro masamang balita marinig mo. Virus, patay, araw-araw sa mga balita, mga media people, mga mainstream media, puro balita, tinatakot ang mga tao. Puro pananakot. Infected daw, ganito, ganito. Pero maraming sinungaling. Tinatakot ang mga tao. Yung iba, kahit walang sakit, napapahamak sa takot. Iba nagpakamatay. Kawawa ka pag hindi mo alam ang salita ng Diyos. Huwag ka makinig sa mga sinungaling na media. Makinig ka sa Ebanghelyo para ka maligtas, para ka bigyan ng kapangyarihan ng ating malapit. Sabi ng Biblia, to them give the power to become sons and daughters of God. Pag niniwala ka sa Ebanghelyo, gagawin kang tunay na anak ng Diyos. Tunay na mabaguhin ka. Kung may masama kang pagkatao, magbabago ka. Sabi ng Biblia, for unless a man is born of water, of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng ating malapit. Pinapaikot ang mga utak ng mga tao. Puro negatibo ang mga balita. Kayo na mga media, na mga bayaran kayo. Hindi nyo sinasabi ang totoo. Hindi ako may sabi niyan. That is the outcome of the research ng mga eksperto. Yan ang resulta. Niloloko ninyo ang mga tao sa buong mundo. Kayo na mga bayaran ng mga media. Niloloko ninyo. Because of money, you want to tell a lie. Nagsasabi ka ng kasunungalingan, tinatakot yung mga tao. Pero dito, sa tunay na gawain ng Diyos, hindi nyo kaya lokohin. Hindi nyo kaya sirain. Hindi nyo kaya patayin ang tunay na niligon sa mga Pinoon. Pagkat ang kasama dito, Diyos sa buhay na mabayarihan sa lahat. Kung may plano kang sakta ng tunay na gawain, ikaw ang mapapahamak. Hindi mo kaya kipain ng tinik. Hindi mo kaya because Jesus is power. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya the trumpet is no other than the preaching of the Word of God. Kaya mga anak ng Diyos, kahit saan ka nandoon, dalhin mo ang salita ng Diyos. Ang ganda ng patutuo ng kapatiran natin kanina. Sa kanilang company, sila lang hindi nagpa-vaccine. Oh, walang tago-tago. Straight to the face. He is bold to declare to the people. Hindi sa takot. Ba't ganyan ka? Amen? Paglaban mo. Fight for the good. Ayaw ng Diyos sa mga duwag. Gusto niya matapang para magmamala ka na buhay na walang hanggan. Walang duwag makapasok sa langit. Malinaw sa banal na kasulatan. Malinaw sa Biblia. Kaya ang ating modelo, walang iba ating mga pastor. Inusig yung nagpunta sa Sulu. Holo, Sulu. Sabi ng mga ibang grupo ng iglesia, si Pastor Alameda, hindi na makakabalik ng buhay. Ito na mga duwag, imbis na suportahan, salamat mayroong taong may pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.
Dapat gano'n ang mindset nila. Kaya pumunta natin mga pastor, hindi para magyabang. Kaya pumunta para ipakita na mayroong Diyos na pamarihan at para maligtas sila. Amen? Ito naman ang mga hindi alam ang Word of God. Walang iba kundi sirain ating mga pastor. Sabi, hindi na makakabalik yan. Ay nung bumalik, buhay na buhay sila lahat. Tamime sila lahat. Amen? Balo sa Biblia, the cowards will not inherit the kingdom of God. Pinagpala kayo na nandito dahil kayong matapang. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi kayo matapang, baka iba sa inyo umuwi na. Dahil iba sa inyo nagugutom na. Di ba? Alas 9, nandito na tayo. Alas 3:30 na, nandito pa rin tayo. Ibig sabihin, matatapang kayo. Baliw lang sa inyo yung oras. You are not affected by the time. Ang mahalaga sa inyo, magpuri at sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga nagtiwala, hindi kailanman pinahiya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, may labanan. Hindi pwede wala, ilabahan. Ang ating mahal na Kristo ay our Lord Jesus Christ, yung katawang tao. Kaya nga mayroon tayong Holy Supper. Nung siya ay nagkatawang tao, pumunta dito sa lupa bilang tao. Siya po ay nagdusa, naghirap. Lahat ng hirap ay kanyang binata, minamahal. Pinahiya ng mga tao. Hinuli sa garden ng Getsemane, hinuli. At ginapos. Tinanggal ang damit, pinalitan ang damit. Damit ng isang kriminal. And ultimately, he was crucified on the cross. Siya po'y pinako doon sa cross. Sino may gawa? Yung mga tao ba may gawa? Sila ba may gusto noon? Yung mga Pharisees, yung mga leaders ng religion at that time, yung mga tao nandun na taga-usig, hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus bilang tao, sila ba may gawa? No! They are just instruments of Satan. Sila ay instrumento lamang ng Satanas para patayin ang ating mahal na Panginoon. Satan wants to destroy Jesus Christ. Gusto niyang sirain. Gusto niyang patayin. Dahil gusto niya na gawing ang mga tao ay isama niya sa kanyang kaharian sa impyerno. Kaya dumating tagapagligtas, gusto niyang patayin. Kaya nakapako na ating mga Pinoon, tuwang-tuwa si Satanas. Sabi niya, at last, papatayin ang tagapagligtas. Kaya tuwang-tuwa siya. Then, pinako eh. Akala niya, wala nang nasira niya ang plano ng pagliligtas. Pero hindi niya alam, when our Lord Jesus Christ was crucified, that is the beginning of His defeat. Nung siya'y napako, nung siya'y pinatay, hindi alam ni Satanas, iyon ang simula ng kanyang pagkatalo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya alam. Akala ng mga ginagamit ng kaaway sa sanlibutan, akala pag pinahirapan tayo, pag hindi ka na nakabili, hindi ka nakabiyahe, akala pag pinahirapan ka, nagtatagumpay sila. Hindi nila alam, ang mga Kristiyano habang nahirapan, lalong nagsisikap, sumampalataya sa Diyos na buhay. Amen? Mga Kristiyano, parang Texas na manok yan. Habang nasusugatan yan, lalong tumatapang yan. Palakpakan natin, malapino. Amen ba? Ilabahan?
Habang maraming pagsubok, habang may mga hamon sa buhay, lalo kang tumatapang. Bakit? Alam mo, ng Diyos mo, kaya ka iligtas. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya, kayo, tayo, ang tunay na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya, sundan pa natin. Mahalaga yung may boldness ka sa pagpupuri, pagsamba, pagsigaw, na paghingi ng tulong sa mahal na Panginoon. Dahil kanina, Judah prevailed because they shouted and the trumpets were sounded by the priest. Pinatunog yung mga trumpeta. Then they shouted, they cried aloud to the Lord. Mahalaga yung bold ka na lumalapit sa mga Panginoon. Hindi pwede nangingimi tayo. You have to come to the throne of God with boldness. Amen? Hebrews chapter 4, verse 16. Pakibasa. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, Kabanatang 4, talata po ay 16. Magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at magkasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Sa English, let us come boldly unto the throne of grace. Let us come boldly. Kailangan pag lumapit ka, nagtitiwala ka ng lubusan. Amen? Ganyan ang paglapit sa malapay. Ayaw yung nangingimi ka? Malapay noon, baka sakali pagpalain mo ako. Naku po. Hindi. Pag lumapit ka, alam ko, Diyos ka na buhay at mapagpala. Ganyan. Amen? Patutuwa natin kapatiran. Pinatawag. Kailangan magpaturok ka. Sabi niya, hindi. Dahil ang turo ng mga pastor, ganyan ang bold. Hindi! Amen? Hindi! Bakit? Malinaw sa Biblia. The mark of the beast is being implemented in our very eyes today. And yet many people don't know it. Sa sunod, basahin natin mga talata. Nandyan ang atatak ng hayop sa mundo. Nandito na, nandyan na. Hindi pa nila alam. Iba, naghanap pa ng literal na tatak eh. Hindi pa yan tatak ng hayop kasi sa Biblia kasi raw, sa noo ilalagay. Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. If you are reading the Word of God with fasting and prayer, day and night, the Lord will reveal to you, papahayag sa iyo, ang katotohanan. The mark of the beast is being implemented in the world today. And yet, many Christians don't know about it. Pero pinagpala kayo. Kayo na naniwala, nandito na ang tatakayap. Do not accept it. Reject it. Dahil sa Biblia, ang lahat ng tatatakan, itatapon sa impyerno. Malinaw yan sa banal na kasulatan. Pero kayo na matapang, tinatakot ka, wala ka ng trabaho. Sabi iba, di bali walang trabaho. Basta ako'y pupunta sa langit. Yan ang matapang. Yan ang bold. Nagutom ba? Nawalan ba ng trabaho yung tumatayo sa salita ng Diyos? Nawalan ba ng trabaho? Hindi. Lalong na-promote. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ganyan ang Diyos sa Biblia. If you stand to His Word, He will never get you down. Malinaw yan. Pag tumayo ka sa kanyang salita, hindi kanya pababayaan. Titingnan ang Diyos na secure ka because you stand
in His Word. And the Word of God are faithful. Ang salita ng Diyos, hindi sinungaling. Lahat totoo. Amen? Brother Daniel, andyan. Brother Daniel, andyan ka ba? Sa loob yata ng webcast. Saan kapatiran natin? Tinanggal sa trabaho. Dahil ayaw niya magpa-turok. Tinanggal. Sabi niya sa akin, Kuya, anong gagawin ko? Sabi ko, alam mo na, ang turo naman ng pastor. You stand what is right. Dahil demonyo mandaraya, akala ng iba, hindi pa yun tatak ng hayop. Yun na yun. Palakpakan natin, mahal pa, no? Yun na yan. Kung nagbabasa ka ng Word of God, yun na yan. Ano ibig sabihin yan? The rapture is coming. Is going to happen anytime now. Palakpakan natin, mahal pa, no? Mga hindi nagbabasa, masyado, kulang sa panalangin, akala yung nangyayari ngayon, hindi pa yun. Hindi na alam, yun na yun. Hallelujah! Let's praise the Lord! Dito, tinuruan ka naman of God, mga pastor. You can discern. Madidiscern mo. If you pray a lot, you worship the Lord day and night, mag-uusap ang Holy Spirit sa iyo. Anak, yan na ang tatak ng demonyo. Do not accept it. Yun na yan, nangyayari ngayon. Kaya pinagpala ka dito sa katotohanan. Pupunta ka sa langit. Bakit? Alam mo ang katotohanan. We can prove it by document and by the word of God. We can prove it. We can prove it beyond the shadow of doubt that what is happening in the world today is already the implementation of the mark of the beast. We can prove it by documents and by the Word of God. Kailangan sabihin natin, dahil maraming kawawa. Maraming kawawa. Sabi ng Biblia, in the last days, even the very elect will be deceived. Sa huling panahon, kahit mga pinili ay dadayain ng demonyo. Pero kayo na masigasig, you will never be deceived. You will stand what is right, what is the word of God. Huwag mo ipapalit ang kaligtasan mo sa mga bagay na material sa mundo. Eh ano ngayon, kung hindi ako makatravel, hindi ako nag-uso, so what? Ang travel mo, napakalayo sa buhay na walang hanggan. Ang tao, ang daming tao ang babaw ng kaligayahan. Ang daming mga tao sa mundo ang babaw ng kaligayahan. Bakit ka lang pa tumanggap ka niyan? Kasi hindi na ako makakain sa mall. Mall lang? Babaw ng kaligayahan mo. Hindi ka lang makakain sa mga kainan, mga masarap na kainan. Tatanggapin mo na yung mali. Ang babaw ng kaligayahan, pagkain lang. Kung Kristiyano ka, ang tawag sa'yo, hindi Christian, Christian. If you're a Christian and your attitude and your mindset is like that, you're not a Christian, you're a Christian. Pero mo dahil sa tiyan mo, pagpapalit mo yung, alam mo na, mapapahamak ka dyan. Pero dito, pinagpala ka. Bakit? Stand. Amen? Brother Daniel, Kuya, anong gawin ko? Tatanggalin ako. Sabi ko, di tanggalin ka. Ano ba? Sabi ko, tanggalin sa trabaho. Ang ganda na trabaho niya sa company. Computer expert yan. Si Brother Daniel. Ang laki ng opisina sa Quezon City. Sabi sa akin, Kuya, tatanggalin ako. Ayaw kong tumanggap. Di tanggalin ka. Tinanggal na. Sabi ko, yun ang turo ng Biblia. Wala kayong magawa. Tanggalin ka, tanggalin ka. Naniniwala. Pag naniniwala, pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ano nangyari? Nung tinanggal, binigyan nila sa trabaho, doble pa ang kinita isa doon sa company. Jesus is alive. Jesus is God. Jesus is power. Jesus can supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus.
Bakit nagdala-dala pa tayo ng Biblia araw-araw tapos hindi natin paniwalaan? What is the use of the Bible when you're not believing what are written in the words of God? Bakit may dala pa tayong Biblia din natin paniwalaan nakasulat? Sabi ng mahal na Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Sino salita? Tao ba? Diyos ang nagsabi, huwag ka matakot sa mga tao. Tao lang yan, huwag ka matakot yan. Kahit ikaw pa may-ari ng mundo, ikaw pa kabibilyonaryo sa mundo, huwag kayo matakot yan. Kahit sino pa yan pinaka-bilyonaryo, isa lang ang katakutan mo, Diyos sa buhay na makapangyarihan sa lahat. Anong sabi ng mga Pinoy? Do not fear them that kill the body, but will not be able to kill the soul. Di ba? Sabi ng Pinoy, huwag kang matakot doon sa kaya pumatay ng katawan. Katakutan mo yung kaya pumatay ng katawan at kaya magbulid ng kaluluwa mo sa impyerno. Sabi ng mga Pinoy. But rather fear Him so that He can kill your body and cast your soul into hell. Malinaw. Huwag ka matakot sa mga pumapatay ng katawan. Katakutan mo yung kaya pumatay ng katawan at kaya magtapon sa impyerno. Si Jesus Christ, yan ang katakutan mo. Wala nang iba. Hallelujah! Praise the Lord! Pero ang sabi ng pastor, pag matapang ka at tumatay ko sa salita ng Diyos, kahit katawan mo, hindi kaya patayin ng mga demonyo. Amen ba? Nangyari ba dito? Nangyari ba? Ilang beses pinagtangkaan natin mga pastor patayin. Lahat sila hindi nagtagumpay. Sila tumakbo. Amen? Malinaw, nangyari lahat ang salita ng Diyos sa tunay na iglesia ng Diyos. Kaya do not fear them that kill the body. Isa lang katakutan mo, na huwag ka magkasala sa harapan ng ating malapay. Yun lang. Tao, huwag mong katakot. So, the next si Brother Daniel, wala sa webcast kasi, nasa loob eh. Ngayon, wala na sa opisina, wala na sa office. Ang sweldo niya, kung ang sweldo niya nung sa office, sabihin natin, 50,000 naman, ngayon po, 100,000 naman. Dinoble ng Diyos. Palapakan natin, malapay, no? Oh. Di ba? Kapatid ng patuto kanina, may panindigan, ayaw ko. Huwag ka magpasinda kasi. Pag nagpasinda ka sa kaaway, tatalunin ka. Stand in the Word of God. Because Jesus Christ is faithful. Matapat siya sa mga tapat sa Kanya. Hallelujah! Amen? Kabasa? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Marami pang talata, hindi natin matapos lahat. Sa Wednesday, ituloy natin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Kindly read. Dito po sa aklat ng unang Thessalonica, Kabanatang 4, ang talata po ay 16, ganito po pagkakasabi. Amen, praise the Lord. This is 4:16. 4:16 po ng Thessalonica, ganito po pagkakasabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Palapakan natin, Panginoon. Amen? Ang Panginoon ay bababa mula sa langit na mayroong sigaw. At tinig ng arkanghel at trompeta ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na maguli. That is rapture. Yun po yung pagdagit ng mga banal. Pero, pag-aralan natin mabuti yan, hindi po yan sabay. Ang pag-rapture, may proseso.
bago mamalik ang Panginoon, ipoprocess muna tayo para tayo maging handa. We have to go through the process so that when the Lord comes in the clouds, we will be ready. Yan po sa Biblia. Akala mo pag tunog, sabay-sabay, tutunog yung sigaw, arkanghel sisigaw, may tinig ng pakaka. Akala mo sabay-sabay. No, that is process. Una muna ay isang sigaw. For the Lord shall descend from heaven with a shout. Una muna, bago mag-rapture, ang proseso ay sigaw. Anong sigaw? Sigaw ng salita ng Diyos, ang meaning, Ebanghelyo. Anong sigaw? Lumabas ka sa sanlibutan. Lumabas ka sa kasalanan. Lumabas ka sa materialism. Lumabas ka sa sistema ng mundo. That is the shout. Hindi natin inisa-isa kasi abutin tayo ng gabi rito kung basahin natin ang talata-tala. Sinusulkat lang natin. Pag sinabi yan, shout, that is the shout of call out from the world, from the system of the world, sa kasalanan, sa sanlibutan, sa materialism, sa system ng mundo. Ang sigaw yan, lumabas ka dyan. Dahil patay ka na dyan. Lumabas ka dyan para mabuhay ka. Amen? Bago ituloy yan, John chapter 11 verse 43. Para maintindihan natin, isang talata lang ay dagdag natin dyan. Amen. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan Kapitulo 11, may talatang 43. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Malakpakan natin, malapeno. Lumigaw ng malakas na tinig. Sila ang malapay noon. Bakit? Si Lazarus ay nadoon sa libingan, sa tomb. Nasa libingan. Patay na. 4 days. Anong sabi malapay noon? Sumigaw siya ng malakas na tinig. Sinabi, Lazaro! Lumabas ka! Yung ginamit dyan na shout, pareho ang ginamit sa Thessalonians, sabihin na natin, pareho ang ginamit na shout. Pareho sa original, sa Greek. Sa Grego na salita, pareho yung ginamit na lumabas ka, yung sigaw, pareho. Ibig sabihin, yung sinasabi sa Thessalonica na sigaw, ibig sabihin, ang mga tao, ikaw na Kristiyano, dapat patay ka. Kung nasa mundo ka pa, patay ka. Kung nasa materialismo ka pa, patay ka. Lumabas ka dyan! Yan ang sabi natin, mga Pinoy. Come out! Dahil patay ang espiritu mo dyan. Kung you are living according to the system of this world, you are dead before the eyes of God. Kaya ang sigaw ng Pinoy, lumabas ka dyan. Yan po yan. Anong sigaw yan? The preaching of the Word of God na pinangaral ating mga pastor. Mula una pa, nung tayo nakikilala, ang lisagi sinabi ng mga pastor, binago ka na, umalis ka sa kasalanan, umalis ka sa mundo. Dahil ikaw na, hindi ka na taga-imperno. You are from darkness, but now, you are now in the light. Tinawag ka mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilalas na liwanag ng ating mahal na Panginoon. That is the shout. That is one of the process. Bago sa bumalik, there is a shout. The warning. Then the voice of the archangel. Nung sa Biblia, the archangel na tinutukoy yan, walang iba kundi ang ating mahal na Kristo mismo. Because siya ang pinuno ng natangin. Pag sinabing archangel, the leader of the angels, siya ang pinaka-leader ng anghel. His voice. Naririnig ba natin ang boses ng ating manap? Naririnig ba natin? Yes. Pag sumasamba ka, nagpupuri ka, you will magbubulong sa sayo, sa isip mo, pati sa puso mo, mangungusap sa iyo. That is the voice of the archangel. Anak, magpakainit ka. Anak, lumayo ka sa kasalanan. Anak, maglingkod ka. Yan, the conviction of the Holy Spirit, that is the voice of the archangel. Kung minabasa mo na mabuti mo ng sulatan, you will understand. Then, the trumpet. The last trumpet. Ang proseso bago makasama sa rapture ay shout, sisigaw. Kailangan marinig mo yung sigaw. Lumabas ka sa kamatayan. Ang nabubuhay sa those who live in flesh is dead before the eyes of God. Nabubuhay sa kahilayan ng mundo.
patay sa harapan natin. Kaya lumabas ka dyan. Amen? Sino tinutukoy? Kayo, tayo. Ibang mga tao ngayon, nandun sa mga kalayawan, kasiyahan. Pero tayo, maghapon tayo, sumasamba sa ating malapit. That is the difference. Kaya, yan ang sinasabi natin mga Pilipino. Then, trump of God, ang trumpita ng Diyos, is no other. Paulit-ulit pinag-aaral sa Biblia. Kasi sa Biblia, kasi mayroong matatawag na play of words. Play of words. Pabalik-balik. Pero you will understand, ang ibig sabihin pala ng trumpet is the preaching of the gospel, the separation, the preaching of separation from the world. The preaching of separation. Maraming mangangaral, ayaw mangaral, ayaw pangaral ang totoo. Ayaw pangaral ang kabanalan. Ayaw pangaral ang totoo. That is not the trumpet. Pero yung mga pang-rapture na mga iglesia, katulad ng iglesia ng mahal na Panginoon, sinasabi ang totoo. Straight to the face to the Christian, of the Christians. Hindi tinatago, sinasabi ang totoo. Bakit? Mahal ang kaligtasan. Wala nang ibang balaga sa buhay mo. Ang kaligtasan mo. Iyan ang pinakamahalaga. So the last trumpet, ang huling pangangaral, ito na, nangyayari na ngayon. Warning sa lahat, because the mark of the beast is being implemented in the world today. Kung hindi mapigilan yan, wala na yan. Then the rapture will take place anytime now. Ang huling pangangaral, huling trompeta, tinutukoy ng Biblia, huwag kang magpabaya. You have to watch, pray and watch. Manalangin at magbantay at magpuya sa Biblia. Yan ang huling trumpet. Yan ang huling pangangaral na tinutukoy ng Biblia. Huwag kang magpabaya. Dahil ang wala nang supernatural na inihintay ka na mangyayari. Wala na. Bago mag-rapture, normal na normal. Ganito lang. Akala mo wala mangyayari. But the rapture will take place anytime. Ganun po yan. Kaya ang warning, huwag kang mapabaya. Maging matalino ka, mapagbantay ka, huwag ka magpapadaya, maging matapat ka, banal ka, matuwid ka. Huwag mo ibigin ang sanlibutan. Mahalin mo ang Diyos higit sa lahat at ang gawain at kapwa mo, yun ang mahalin mo. You're ready for the rapture. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, pinagpala kayo. You are now hearing the call of Lord Jesus Christ. Napapakinggan ninyo ang tinig ng ating mahal na Panginoon. Through ating mga pastor and through sa mga diniligit ating mga pastor, mangaral ng katotohanan. Meron kapatiran tayo, nag-vision dito. Nakita niyo ito, puro gold. Ito, puro gold nakita niya, bago lang. Na-vision niya live, nakita niya, bakit puro gold ito dito? Puro gold, puro ginto raw ito. Sabi ng kasama ng worker, Kuya, maghuhukay ba tayo ng ginto? Ang labo mo, hindi yan ibig sabihin. Kasi nakakita yung kapatiran, nagpatotoo, nagkwento sa amin, nakita ng daming gold. Kaya sabi nung kasama namin dito, Kuya, kailan tayo maghuhukay ng gold? Hindi tayo maghuhukay. Hindi mo naintindihan, maghukay. Gusto mo maghukay ka mag-isa mo. Ang mayayari sa'yo, mahuhulog ka na sa hinuhukay mo, sigurado yan. Dahil hindi ang kalooban ng Diyos. Hukayin mo salita ng Diyos para magmana ka ng buhay na wala hanggan. Nakita lang yung bisong kapatiran, puro gold. Nasa isip agad, maghukay daw ng gold. Marami na naghukay. Nung nasa malalim na, yung pala, bato yung nandun, hindi pala gold. Di ba? Marami naghukay. Iba na, na-bow down pa yung naliping buhay. Hindi kasi kalooban eh. Sabi ng Biblia, hanapin yung kayang kaharian, ang kayang katwiran, lahat ng bagay, idaragdag sa'yo. Ano ibig sabihin nung kapatiran nag-vision, puro gold dito? Ibig sabihin, ang pinapangaral dito, purong ebanghelyo ng ating malapit. Yan ang meaning. If you are reading the Word of God, then you will understand. Gold, sa Biblia, ibig sabihin ng gold, is the pure word
of Jesus Christ. Purong salita ng Diyos. Kaya pinapangaral kasi dito sa unang palayan mga pastor, puro. Di ba? Diretsuhan, stay to the face. Walang tago-tago. Yan ang gusto ng Diyos. Purong ebanghelyo ng ating malapay. Yan ang ibang church sabi, huwag natin ipangaral ang kabanalan kasi maglalayas yung mga member natin, wala na magbibigay. Maraming ganyan pastor na ganyan. Wala natin ipangaral yung kabanalan kasi mag-aalisan yung mga member natin, wala na magbibigay. Nganga tayo. Walang panampalataya. Ito mga pastor, pinangaral lahat. Kabanalan, lahat. Ano nangyari? Lalong pinadami ng Diyos. Pag totoo ka, hindi ka babayaan ng Diyos, lalo kang pagpapalain. Ang takot ka maghirap, ay mo sabihin ng totoo, ay lalo ka maghihirap. Bakit? Hindi malulugod na malapiron. Pero pag yung stand up to the word of God, no matter what, then God will be pleased with you. At pagpapalain ka. Yan ang sikreto, minamahal. Ang sikreto. Pag naglingkod ka, totoo ang gawin mo. Dito, pinapangaral, puro. Amen ba? Puro. Pag sinabing mark of the beast talaga yan. Puro yan. Dahil galing sa Biblia yan. We can prove it anytime now. And sino magtanong, we can prove it by documents and by the word of God. What is happening in the world today is the implementation of the mark of the beast. And those who believe, those who accept it, will be in danger in the lake of fire. Pero may pagkakataon pa kayo. Yung mga tinakot lang, yung mga natakot lang, you're still a chance. Lumapit ka, maglingkod ka, magsisi ka, matutunaw yung nilagay sa katawan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Yung mga nagpalagay dahil sa natakot lang, you have still a chance. Lumapit ka. At sa unang daan ng pastor, marami pumunta rito, dinlagyan ng liquid sa katawan. Ngayon, wala na sila, dying na eh. Dying na. Wala na, adverse effect, matindi na. Pinalalangin dito, pinagaling ng ating malapa. That is the benefits of the cross of Calvary. When our Lord Jesus Christ died on the cross, nung siya'y namatay, tayo ang nakinabang. Akala ni Satanas, talo ng malapit, hindi alam, that is the beginning of the triumph. Tagumpay, bakit? Ipinanganak ang iglesia ng ating malapinon. Binago ka, pinagaling ka, pinagpala ka, tagapagmana ka, nabuhay, nawalayagan sa piling ng ating malapinon. Pinagpala ka, kayo na matiisin, kayo hindi napapagod, kayo hindi sumusuko, ikaw ang tunay pinagpala. Maraming pagsubok, may kalungkutan, patuloy ka. Ikaw ang tunay na pinagpala. Dahil ang daan patungo sa langit, hindi na bulaklakan ng rosas. Ang daan patungo sa langit, maraming tinik, maraming lubak, ngunit sa dulo ay buhay at tagumpay sa piling ng ating malapit. Habang tayo mahawit, hallelujah. Magsisisi tayo bago tayo dumako sa ating Holy Supper. We're just human. Sometimes we stumble. Sometimes we fall. Minsan nagkakamali tayo. Pero pag nagsisisi ka na, dahil nandito ka sa tunay na gawain, pinapatawad ka ng ating mga baguhan, lumapit kayo. Hallelujah. Mahal kita, mahal ka iyong biyaya, buong buhay ko, hawak mo sa iyong kamay. Nasa ipagbungan, hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita, walang hanggan iyong biyaya,
kapanahunan hanggang sa pag-ibig. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa pambuhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Lord Jesus, ang tinig mo siyang gabay sa kasakitan. Hallelujah. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Jesus, aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di nagbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Magsisisi tayo na mahal habang tayo maawit. Ika'y Forgive us, O Lord. Forgive us. magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti
Jesus. Ang ginawa. Ika'y mabuting mapagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palakpakan natin malapay, no? Everyone say, praise the Lord! Na mahal, bago tayo dumako sa ating Holy Supper, tanggapin muna mga baguhan ang ating malapit Jesus. Bilang inyong sariling tagapagligtas, pinagpala kayo na naniwala na nandito ngayon. Mga sakit ninyo, pagagalingin yan. Maproblema ninyo, ang malapiling Jesus ang maglulutas. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ang Diyos ay buhay, totoo. Kung gusto mo maligtas sa virus, gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno, gusto mo pagpalain ka at isulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kailangan maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Gusto mo pumunta sa langit, gusto mo gumaling ang sakit mo, gusto mo pagpalain ka habang nandito ka sa lupa. Hindi ka tatablan ng mga virus na yan. Hindi ka tatablan yan. Sinabi ng mahal na Panginoon, pero may gagawin ka. Una, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos na hindi nakikita, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay. Yan po Ebanghelyo. Namatay siya para sa'yo. Namatay siya para mabuhay ka. Ang kayang dugo na nabuo sa krus, yan ang naglinis sa ating kasalanan. Dahil ang kasalanan, ang bunga ay kamatayan sa impyerno. Ngunit dahil siya'y namatay para sa'yo, hindi ka napupunta sa impyerno pag naniwala ka sa Ebanghelyo. Ngunit hindi namatay sa bilang tao, ngayon 3 araw, bilang Diyos na buhay sa mag-uli. Kaya maniwala ka dyan. Yan ang una. Ikalawa, kailangan ng tao magsisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Mangangako ka, malapinon, ayaw ko na gumawa ng masama. Ganyan. Yan ang pagsisi. Layuan mo na ang kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Biblia, ipangaral ng Ebanghelyo ang maniwala at magbabautismo ligtas. Ang hindi ay parurusahan. May sakit kayo ngayon, bautismo kayo mamaya. Pag-ahon nyo, magaling na kayo sa pangalan ng Jesus. Marami dito nangyari. Lahat na may sakit, pabautismo kayo mamaya. Pag-ahon nyo, magaling na kayo. Dahil naniwala ka sa dugo ng ating malapit. Ikaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu ng ating malapit. Taas mong kamay ng mga baguhan. Yun ang nakadalo maging sa mga webcast viewers, mga first time na naka-tune in. Tanggapin mo malapit. Kahit anong, nasa ospital ka, may sakit ka na virus, huwag ka matakot dyan. Tumawag ka dito, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Kahit anong klaseng virus yan, tumawag ka, you will be healed in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sundin ang panalangin. Gusto mo maligtas, sundin ang panalangin. Galing sa puso ninyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Dakilang Ama sa langit, sa matamis na pangalan ng aking tagapagligtas na si Yesu Kristo, mahal na Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at tabuhay para sa akin. Mahal na Panginoon Jesus, linisin mo aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan niyong banal na dugo na umago sa krus na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Patawarin mo ang lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y mamulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa puso sa bawat katotohanan. Iligtas niyo po ako sa po na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Opo, malapit na tumanggap sa inyo sa hapong ito. Ito ang dalangin namin ginagalang, mahal na pastor.
Patawarin mo kanilang mga kasalanan. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po sila sa kanilang mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Save them and love us. Write their name in the book of life, Lord. We pray in Jesus' name. In the name of Jesus. Amen. Amen. Makabalik muna kayo sa inyong mga upuan, mga baguhan. Dadako muna tayo sa ating Holy Supper. Balik muna sila sa inyong mga upuan, ang mga tumanggap. Tayo dumako muna sa ating Holy Supper na mahal. Sinasabi na masulatan ang kumain ng tinapay na simbolo ng katawan na ating malapinoon at uminom ng katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating malapinoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa dugo at sa katawan ng ating malapinoon. Kaya kailangan saliksikin ng tao kaya sarili bago kumain ng tinapay. Yan ang malinaw ang sinabi ng Biblia. Let a man examine himself, and so let him eat of the bread and eat and drink of that cup. Ang sino man kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas, hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating malapit. Kaya, ibig sabihin, hindi ka dapat, hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng dugo ng ating malapit. Kaya sa'yo namatay sa krus, kayang dugoy na nabuhos para sa'yo. Para gagaling ka, para pagpapalain ka, para patawarin ang iyong kasalanan. Iyan po ang ibig sabihin. Kaya na mahal, magsisi muna tayong lahat dito. Bago tayo sumali sa hapunan, banal na hapunan, kailangan malinis ang ating mga puso. Yung mga hindi pa nabautismohan, hindi muna kayo kasali. Pero kung mga ako kayo, magbabautismo kayo mamaya katapos ng gawain, pwede kayo kumain ng tinapay na simbolo ng katawan ng ating malapit ni Jesus na sira dahil sa atin. At yung katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating malapit. Dakilang naman sa langit, sa pangalan ng aming malapit ni Jesus. Patawarin po kami lahat. Mas sa amin nandito, mga nagawa namin hindi kaya-aya, masamang kaisipan, galit, carnality, pagkamakasanlibutan, linisin mo kaming lahat. Gawin mo kaming kaya-aya sa mga oras na ito. So, Pastor, forgive our sins. Lahat tayo manalangin. Forgive my sins, Lord. My iniquities, O God. In the name of Jesus. Forgive our sins, O Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, my dear Jesus. Thank you, my dear Jesus. Habang pupunta rito yung ating mga wet, awitin natin mamaya-maya ang tinapay ng buhay. Hawakan natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating malapit ni Jesus na nawasak. Alang-alang sa atin lahat. The body that was broken para tayo ay gumaling, para tayo ay maging tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan. Anong sabi ng Biblia? 1 Corinthians 11:24. At pagkatapos nito ay kayang pinaghati-hati ang tinapay at sinabi, kainin ninyo ito ang aking katawan na nawasak ng dahil sa inyo. Yung tinapay na minamahal, simbolo yun ng katawan na ating malapinon. Napakabanal ang ating ginagawa ngayon. Kaya, kumari, wala mo na maglalakad. Lahat tayo magkipagkaisa. Napakasagrado, sabagat ito po yung tinapay na hawak ko nyo, simbolo ng katawan. Na walang dungis na katawan ng malapinon. Walang dungis na kasalanan. Ngunit pinatay, nasira. Bakit? Para sa'yo. Hallelujah. Hallelujah. The body that was broken for you. Hallelujah. Sabi na Panginoon, kainin ninyo ito aking katawan na nasira na dahil sa inyo. Alala, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin natin ang tinapay.
At pagkatapos nito, kanyang kinuha ang saro. Hawakan natin ang saro. Yung katas ng ubas na yan, simbolo ng dugo na napakabanal ng ating mahal po ni Jesus. Kanyang kinuha at kanyang sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito. Inumin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin natin. Yes, hallelujah! Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, praise the Lord! Ang pag-ibig ng ating Panginoon. Siya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayumay at ang bukod lumilis para sa ating kaligtasan. Ating buhay, tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kaniyang pag-ibig upang tayo'y magkapiling. Sarong ito'y iyong inumin ang bagong tipan sa atin. Yes, hallelujah! Yan ang tuwing upang tayo'y lumigil. Jesus! Hallelujah! Oh my Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Para sa aking kaligtasan. Purihin natin ang ating mahal po ni Jesus. Habang tayo maawit, patuloy niyong damahin ang pag-ibig ng ating mahal po ni Jesus. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord.
natin ang ating mahal na Pinoon. Malakpak tayo na malakas na pagpupuri sa Diyos sa buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait natin. Pinagpala ka. Nandito ka sa tunay na gawain ng ating malapala. Ang mga pagsubok mo, baliwala yan sa magtagumpay na naghihintay sa'yo. Hallelujah. 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 My Jesus. Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. My Jesus. Kayo na nagtitest. Kayo ang tunay na pinagpala. Hallelujah. Hallelujah. Mga may sakit, manalangin tayo. Lahat na may sakit, manalangin tayo lahat. Gagaling kayo. Kalooban ng mahal na Pinisos na gagaling ka. Hindi kalooban ng Diyos na may sakit ka. Gawa ng demonyo yan. Hindi ang Diyos ang bibigay ng sakit, demonyo yan. Ang gawain ng Diyos, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Kaya sumampalataya ka, Jesus is the healer! Hallelujah! Jesus, the greatest physician. The mention of the name of Jesus, the devil will tremble. Hallelujah! Kaya lakasan mo ang panalangin mo. Huwag ka mahiya. Para gagaling ka. Itaas ang kamay na may mga problema. Manalangin tayong lulutas ang problema ninyo. Ang may sakit, ilagay yung kamay sa ulo, isang kamay. Doon sa parte ng katawan, nandoon ang sakit ninyo. Manalangin tayo. Kalooban ng Diyos na gagaling ka. Opo, dakilang masalangin sa matamis na pangalan ng aming pinakamamahal na Pinisus. Unang dalangin ng Man of God, aming mga pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Pagalingin niyo po lahat na may sakit sa hapong ito, maging sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, webcast viewers, heal them, O Lord. Gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Lutasin mo ka ng mga problema, mga kapatiran. So the problems, pagpalain mo sila. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At aming sinasaway lahat ng demonyo ng karamdaman. Demonyo ng cancer, leukemia, diabetes. Demonyo ng COVID. Lumayas ka ngayon din. Sa mga anak ng Diyos, in Jesus' name, demons of birth, get out, in Jesus' name, demons of sickness, get out, in Jesus' name, be healed, in the name of Jesus. Problem be solved, in Jesus' name, hallelujah, praise Lord, hallelujah, praise Lord, hallelujah, praise Lord. Naniwala ba ka, magaling ka na? Taas ang kamay, naniwala, magaling ka na, pinagpala ka na, sumigaw, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Pino. God bless you so much. Mahal, nakaupo na kayo. Bago tayo dumako sa ating announcement, mayroon po tayong special offering para po sa mga karagdabang pang mga inaayos natin dito. Mahal, tuloy-tuloy po ating pag-ayos. Ang pagbalik mo na po yun anytime, pero normal lang ang buhay natin. Ganun pa rin. Meron tayong marami tayong mga leaflets dyan, yung gusto humayo, pinamahal. May mga leaflets tayo dyan na na-imprinta na. Magdala kayo, yung mga gusto. Isa sa sandata ng Kristiyano is sharing the Word of God. Pag nagsasalita ka ng salita ng Diyos, sandata mo yan. Hindi ka tatablan ng mga masama, mga virus, hindi ka tatablan yan if you are sharing the Word of God. Amen? E marami tayong inaayos dyan, mahal. Tumulong tayo sa gawain. Akala mo nawawalan ka pag tumutulong ka? Hindi. Lalo kang magkakaroon. Amen? Yung mga pinagpala, sabi nga sa kanina sa giving, ang purpose bakit ka pinagpala is for you to share the blessing sa gawain naman ng Panginoon. Kaya ka pinagpala, not
for you to live luxuriously, to live comfortably. No, that is not the purpose. You are blessed with the purpose of using it for the work of God. Amen? Kaya magkaloob tayo sa ating special offering para matapos na po lang yung ginagawa natin sa dulo. May ginagawa pa yan na huling na, hindi na semento. Konti na lang. Semento na lahat. Kaya may inaayos natin yung mga ibang bubong dyan ng mga workers. Ibang mga bubong natin sa gilid. Yung mga sa gitna, napalitan na po lahat yan. Yung bubong natin, bago na yan. Sa gilid, medyo may mga sira-sira pa. Lahat yung pinapalitan natin para pagdating ng tag-ulan, hindi po tayo tumutuloy yung bubong natin. Pero lahat po yan naayos na natin. May nakaunti lang natira sa gilid-gilid. Kaya magbigay tayo. The more you give, the more you will receive. Beloved, Brother Orlando Magaling sa ating special offering. Pwede natin malapit. Amen. Praise God. God bless po, beloved Opi. Mga milmahal, tayo magkagayos sa manalangin para sa ating pagkakaloob. Dakilat mapagpalang Diyos sa mga banal, sa kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal pang Jesus, sa pangunat panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor, Wilte Estrada Meda, mahal pa ng Jesus, kami nagpupuring papasalamat sa lahat-lahat, maging sa mga pagpapala at biyaya. Kaya narito po ang inyong mga anak, tanggapin mo po, basbasan mo po, langisan po ang bawat pagkakaloob namin mga special offering. Mahal Panginoon Jesus, dalangin po namin sa bawat masaya na kaloob, patuloy mo pong pagpalain. Yung pagpapala po, no, walang sapat na silid na kalalagyan. Patuloy mo po kaming pagpalain. Ito po ang samat dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Di magkakamba sa kawalan pagpapala mo'y laging daan. Di matanako sa panganin, pagkalariyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-amin, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa kanya. Alin pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. Aligid ka, sabat na sa lahat kung nangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala namang pag-ibig pa, pagkat ika'y sabat na. Ika'y sabat na, at higit pa. Di magkakamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkalariyan ka palagi. Di nakikinig sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-amin, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi nagkukulang sa kanya. Aligid pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw sa kanya. Aligid ka, sabat na sa lahat kung nangangailangan. Higit pa sa lahat kung inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. God bless you, mga naman. Palahin kayo lahat. Ating mga Pinoy. Bago po tayo dumako sa ating announcement, we are extender our sympathy and condolences dahil po isa sa mga kasama po natin, beloved Brother Ronnie Tan, ay kinuha na po natin malapit noon, kaya nakikiramay po kami sa unang panalangin natin mga pastor.
lahat po ng beloved workers, beloved patira, nakikiramay po sa pagkawala. Bagaman siya nawala sa ating physical, pero physical lang, in the spirit, nasa pili na po siya ng ating malapit. Beloved Brother Ronetan, sa mga anak, sa kanyang beloved wife, beloved Mami Evelyn, ang kanilang anak, mga po, nakikiramay po kami. We are so sad, but in the other side, we are also happy. Dahil kinuha natin kapatid, parang natulog lang. Puri natin malapay noon. Amen? Dito po sa loob mismo kinuha. Pero bago mangyari yon, nung gawain natin, nakita siya ng kapatiran na vision na kumikinang ang kanyang mukha. Nakita na vision kumikinang. Ibig sabihin, bago siya kinuha, pinakita na ang Kristiyano, pag nawala dito, kikinang ang kanyang buhay sa pili natin. Nasa piling, walang duda, no doubt, walang alinlangan. Pagpikit sa lupa ng anak ng Diyos, sa totoong gawain, pagdilat mo sa piling ng ating Panginoon. Kaya, kikiramay po kami. At mga gusto pong pumunta doon sa Lamay, pumunta po kayo, inamahal. At kami rin po ay pupunta doon. Purihin natin Panginoon. So, God bless you, minamahal. At ating pong gawain, tuloy-tuloy pang ating panambahan dito tuwing linggo, alas 9 ng umaga. Supposedly, alas 3 lang tayo, tapos na. Pero Holy Supper kasi, kaya medyo na-extend yung oras natin. Merkules, dito po tayo alauna ng hapon, hanggang alas 5. Then overnight prayer natin every Friday, tuwing overnight prayer, tuwing Biyernes, alas 10 ng gabi, hanggang alas 4 ng umaga ng Sabado. Minamahal, huwag po kayong matakot magsakripisyo dahil yun po ang isa sa mga susi para makasama ka sa rapture. Amen? Yan, huwag po kayong umabsent, minamahal. We are in the end time. Huwag kayong umabsent. Basta kaya mo pumunta ka. Bakit? Ang rapture, hindi po maghanap kung nasaan mga Kristiyano kakalat. Hindi. Ang rapture, sama-sama tayong kukunin ng ating mahal na Panginoon. Sa gawain, habang tayo nagkakatipon. Hindi pa mararapture na hiwalay tayo. Nagkakatipon tayo. Malinaw po yan sa Biblia. Purihin natin mahal na Panginoon. At ang ating pong live streaming, naka-webcast po tayo live all over the Philippines and all over the world. Kaya mga kamag-anak ninyo, invite ninyo, manood sila. Dito po maraming nanood, gumaling sa prayer ng man of God at mga pastor. Nanood lang sila sa ating webcast, gumagaling sila. Maraming tumatawag dito, may sakit, pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin naman ang Panginoon, God bless you so much. Noong tayo dumako na sa ating, at ang ating gawain sa San Ildefonso, may Bible study tayo tuwing Martes, alas 2 ang hapon, ang alas 6. Tuwing Martes, San Ildefonso, Bulacan. Then Linggo, doon din, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, San Ildefonso, Bulacan. Meron po tayong gawain doon. Kaya, namahan, huwag po tayong mabsent, tuloy-tuloy tayo. Purihan mga Pinoy. Tayo tumayo na sa ating pansamantalang paghihiwalay. Tinatawag ko natin, beloved Brother Amancio Ampere, sa ating closing prayer. Beloved Brother Amancio, purihin natin mahal na Panginoon. God bless you po, beloved Ordin Preacher. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay masama-sama manalangin sa pagtatapos sa ating banal na panambahan. Hallelujah. Praise the Lord. Upo dakilang Diyos sa samang banal. Hallelujah. Praise the Lord. Kami po ay dumudulog sa trono ng biyaya sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na aming beloved Pastor, Evangelist Wilry Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal na Pinoon, maraming salamat po, mahal na Pinoon, sa bahagi, mahal na Pinoon, sa unang bahagi na ayaw nilang isan, mahal na Pinoon, hallelujah, sa pag-aawitan ng mga joyful songs, maging sa solemn songs, hallelujah, praise the Lord, magiging sa pagpapahayag ng mga buhay na mga patutuo, at sa pagbibigay ng mga ikaputhandog, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord, magiging sa pag-aawitan natin mga beloved choir, hallelujah, praise the Lord, higit sa lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, ang pagkinig sa iyong
banal na salita, mahal na Pinoon, na pag-aaralan namin ngayong hapon na ito, mahal na Pinoon, na dinala sa aming ordained preacher, hallelujah, bilang magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa ng bawat isa, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord, at sa aming kung paano mo aming pagtatapos, mahal na Pinoon, hallelujah, kung paano mo kami dinakod itong maluwalhati, hallelujah, praise the Lord. Ibalik mo kami sa aming tahanan, mahal na Pinoon, na buong buo at ligtas, mahal na Pinoon, hallelujah, praise the Lord. Ito ang samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless you.